Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, dalawang magkasunod na isyu ang yumanig sa diskurso ng bansa. Una, ang alegasyon ng disinformation laban sa programang Kaduwa ng Bagong Bayaning Mangingisda, at pangalawa, ang babala ng China na maaaring maapektuhan ang milyon-milyong trabaho ng mga Pilipino dahil sa paninindigan ng Pilipinas sa usaping maritime. Sa video na ito, himayin natin ang dalawang development na ito, ang kanilang koneksyon, at ang mas malalim na implikasyon sa pambansang seguridad at ekonomiya ng Pilipinas. Unahin natin ang unang issue, ang tinaguriang disinformation campaign laban sa programang Kaduwa ng Bagong Bayaning Mangingisda o KBBM. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, may mga foreign state-linked media na nagpapakalat ng maling naratibo na ang KBBM ay isang propaganda effort o isang provocation laban sa China. Pero malinaw ang pahayag ng militar at ng maritime agencies, ang KBBM ay isang civilian-led livelihood at food security program. Ang programang ito ay pinangungunahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at sinusuportahan ng Philippine Coast Guard. Layunin nitong tulungan ang mga mangingisdang Pilipino na legal na nangingisda sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa, isang karapatang kinikilala sa ilalim ng international law, partikular ng UNCLOS. Hindi ito military operation. Hindi ito psychological operation. Isa itong programa para sa kabuhayan at seguridad sa pagkain. Dito pumapasok ang mas malalim na usapin ng information warfare. Kapag ang isang civilian livelihood program ay tinawag na provocation, nagkakaroon ng narrative shift. Imbes na makita bilang suporta sa mangingisda, ipinipinta ito bilang isang agresibong hakbang. Ito ang delikadong epekto ng disinformation, pinapalabo nito ang tunay na layunin ng mga pulisya ng gobyerno. Sa official statement ng AFP, malinaw ang panawagan, mag-ingat sa maling impormasyon, verify ang facts, at magkaisa sa pagtatanggol ng soberanya. At para sa mga nagtatanong kung saan nanggaling ang pahayag na ito ang video na post sa official AFP Facebook pages kung saan diretsahang tinawag ang pansin ng publiko tungkol sa disinformation alert. China Daily. China Daily. China Daily. China Daily. China Daily, a state-linked media propaganda machinery, Ay naglabas na naman ng isang naratibo laban sa ating mga mangisda. At sa programa ng ating gobyerno na tumutulong sa pangkabuhayan, ng ating mga ordinaryong mamamayan. ang kanilang tinutukoy ay ang kadiwa ng Bagong Bayaning Mangingisda O KBBM, Ang kanilang pahayag ay walang basehan. at puro haka-haka lamang. Ang KBBM ay hindi lihim na operasyon isa itong hayag na programang pangkabuhayan para sa ating mga mangisda. Na may malinaw na dokumentasyon at hayagang pinapatakbo ng mga ahensyang sibilyan. Walang sikreto, Walang milisya. walang armadong mangisda. ang buong katotohanan ay pilit na pinagtatakpan. Ang kanilang makinarya Ng propaganda ay ganito. Ibinabaling nila ang kanilang mga baluktot na gawain sa atin At sinasabing tayo ang may sikreto operasyon ng maritime militia. ito'y isang kasinungalingan. Sa totoo lang, ang People's Republic of China ang may pinakamalaking operasyon ng mga maritime militia sa buong mundo. They operate the world's largest state-backed maritime militia. Isang katotohanang kinikilala ng maraming internasyonal na pag-aaral. Maraming beses na natin ipinakita sa buong mundo kung papaano gamitin ang mga kunyaring fishing vessels nila. Kasama ito ng Chinese Coast Guard at ng kanilang PLA Navy sa mga panggigit-git. Pang-blockade at mga illegal na gawain sa ating karagatan. Kung sakali man na itong kanilang maritime militia ay totoong nangingisda, mukhang napakalayo naman nila sa kanilang sariling EEZ. At dito pa sa mismong EEZ ng Pilipinas sila mangingisda. Ito ay isang klarong pang-aabuso sa ating karapatang pangdagat na pinagkaloob sa atin ng UNCLOS. Ang mga mangingisdang Pilipino ay hindi props. Sila ay mga sibilyang ipinagtatanggol ang kanilang kabuhayan sa sariling dagat
Ang pagbabaluktot sa ayuda bilang isang banta ay hindi nagpapakita ng buod na katotohanan, bagkus ibinubunyag lamang nito ang takot nila sa ating pagsisiwalat ng katotohanan. Huwag magpalinlang, alamin ang katotohanan, ipaglaban ang ating karapatan. Ngayon, ilagay natin ito sa konteksto ng mas malawak na maritime tension. Ang West Philippine Sea ay bahagi ng mas malawak na South China Sea dispute. Ngunit para sa Pilipinas, ang usapin dito ay hindi expansion, kundi pagprotekta sa sariling karapatan sa loob ng exclusive economic zone. Ang presensya ng gobyerno, sa pamamagitan ng Coast Guard at iba pang ahensya, ay nakatuon sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga sibilyan at pagpapatupad ng batas sa sariling karagatan. Dito naman papasok ang ikalawang isyu, ang babala mula sa China na maaaring maapektuhan ang trabaho ng milyon-milyong Pilipino kung magpapatuloy ang matigas na paninindigan ng Pilipinas sa maritime dispute. Ang babalang ito ay iniulat ng Philippine Daily Inquirer sa kanilang Global Nations section, kung saan tinukoy na ang lumalalang row sa pagitan ng dalawang bansa ay maaaring magkaroon ng economic repercussions. Ang tanong ngayon, gaano kalaki ang risk? Malaki ang economic ties ng Pilipinas at China. China ay isa sa pinakamalaking trading partners ng bansa. May libo-libong Pilipino na nagtatrabaho sa mga industriya na konektado sa trade, manufacturing supply chains, tourism, at iba pang sektor na may Chinese linkages. Kaya kapag may babala na maaaring maapektuhan ang trabaho, hindi ito basta-basta balewalain. Pero mahalagang suriin kung ang ganitong babala ba ay isang economic reality check o isang diplomatic pressure tactic. Sa international relations, hindi bago ang paggamit ng economic leverage bilang bahagi ng geopolitical strategy. Ang tanong, dapat bang umatras ang Pilipinas sa paggiit ng maritime rights dahil sa takot sa economic consequences? Balikan natin ang core issue. Ang KBBM ay tungkol sa suporta sa mangingisda. Ang maritime presence ay para sa proteksyon ng sibilyan. At ang paggiit sa EEZ ay karapatang kinikilala ng international law. Kung ang pagtindig sa sariling karapatan ay may kaakibat na economic pressure, ito ay bahagi ng mas komplikadong geopolitical chessboard. Ngunit hindi rin dapat maging emosyonal ang diskurso. Ang ekonomiya ay mahalaga. Ang trabaho ng milyon-milyong Pilipino ay hindi pwedeng isugal. Kaya ang hamon sa gobyerno ay balansehin ang soberanya at ekonomiya, isang napakahirap na equation. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang strategic communication. Kapag may disinformation na kumakalat, kailangang mabilis at malinaw ang counter-narrative. Kapag may economic warning, kailangan ng transparent na assessment at contingency planning. Ang publiko ay may karapatang malaman ang buong larawan. Isang mahalagang punto, ang pagprotekta sa mangingisda ay hindi provocation. Ito ay constitutional duty ng Estado. Nakasaad sa saligang batas ang obligasyon ng pamahalaan na protektahan ang pambansang teritoryo at ang mga mamamayan nito. Kaya kapag may Coast Guard presence sa loob ng EEZ, ito ay enforcement ng batas, hindi escalation. Ngunit sa kabilang banda, ang global supply chains at foreign investments ay sensitibo sa geopolitical instability. Kaya ang anumang escalation ay maaaring magdulot ng investor anxiety. Ito ang dahilan kung bakit ang diplomatic channels ay nananatiling mahalaga. Ang matatag na paninindigan ay dapat sabayan ng bukas na komunikasyon. Sa huli, ang laban dito ay hindi lang sa dagat kundi sa impormasyon. Kapag naniniwala ang publiko sa maling naratibo, nagiging mahina ang internal cohesion. At kapag mahina ang unity, mas madaling ma-pressure ang bansa. Kaya ang panawagan ng AFP na mag-verify ng facts at magkaisa ay hindi simpleng slogan, ito ay bahagi ng National Resilience Strategy. Ang Pilipinas ngayon ay nasa critical juncture. May modernisasyon ng armed forces. May mas aktibong maritime patrols. May mas malinaw na diplomatic posture. Ngunit kasabay nito ay mas agresibong information campaigns at economic signaling mula sa ibang bansa. Ang tanong para sa bawat Pilipino, ano ang mas mahalaga, ang panandaliang economic comfort o ang pangmatagalang sovereign rights? O maaari bang makuha ang dalawa sa pamamagitan ng matalinong diplomacy at strategic diversification ng economic partners? Maaaring ang solusyon ay hindi binary.
Pwedeng igiit ang karapatan habang pinapalawak ang trade relations sa iba't ibang bansa para hindi nakadepende sa iisang economic partner. Pwedeng palakasin ang domestic industries para mas resilient sa external shocks. Pwedeng paigtingin ang transparency upang hindi magtagumpay ang disinformation. Sa pagtatapos, malinaw na ang dalawang artikulong ito ay magkakabit. Ang disinformation laban sa KBBM ay maaaring bahagi ng mas malawak na narrative battle. Ang economic warning naman ay maaaring bahagi ng diplomatic signaling. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang dapat manatiling sentro ay ang kapakanan ng Pilipino, ang mangingisda sa West Philippine Sea, ang manggagawa sa pabrika, ang OFW, ang negosyante. Ang soberanya ay hindi abstract concept. Ito ay may konkretong epekto sa kabuhayan, seguridad, at kinabukasan. At ang ekonomiya ay hindi hiwalay sa politika. Sa mundo ng geopolitics, ang dalawa ay magkaugnay. Kaya ang hamon sa atin bilang mamamayan, maging mapanuri, huwag basta maniwala sa viral posts, alamin ang source, at unawain ang mas malawak na konteksto. Sa panahon ng information warfare at economic pressure, ang pinakamalakas na depensa ng bansa ay ang isang informed at united na mamamayan. Ito ang mas malaking laban, hindi lang sa karagatan, kundi sa isip at puso ng bawat Pilipino.